Tahimik lang ako na kumakain habang nag-uusap ang mag-ina gamit ang ibang lengguwahe. Hindi naman tunog galit kaya batid ko na maayos silang nag-uusap. Napalingon ako kay Jago nang ilapag niya sa plato ko ang shrimp na nabalatan na. He mouthed, "Masarap yan," habang nagbabalat ng iba pang shrimp. Kimingiti ang ginawa ko sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. "I am really busy, ma. Yung engrandeng kasal, kaya ko yung ibigay kay Audrey. Hindi lang talaga kaya ng schedule ko. Malaking preparation yon." Hindi nakaligtas sa paningin ko ang mariin na paghawak ni Jago sa kanyang kutsara. Hindi ko maintindihan ang lengguwahe nila kaya hindi ko alam kung galit ba silang nag-uusap sa isa't isa kanina. "We can hire a wedding planner. I can help too. Pero kasal namin to, ma. Gusto namin kaming dalawang magplano, mag-asikaso ng lahat. Isang beses lang to mangyari sa amin at gusto kong maging memorable yun sa amin." "Then, what is your plan?" Pagsuko ng kanyang ina sa kanilang argumento. "Sa civil wedding muna kami magpapakasal. Napag-usapan na namin yun ni Audrey." Bumaling si Jago ng tingin sa akin bago muling tumingin sa kanyang ina. "Saka ng engrandeng kasal kapag nakauwi na rito si Dad." Pait na ngumiti ang ginang. Napailing ito. "You think na uuwi pa dito ang papa mo? Pagkatapos ng nangyari sa tingin mo, papayag ako na uuwi pa siya rito?" Natigilan ako ng hampasin ng ginang ng malakas ang lamesa at padabog na tumayo. Natumba pa ang upuan niya nang pabalibag niyang hilain yon. Napahilamos naman si Jago ng mukha na sinundan ng tingin ng ina. Nakaramdam ako ng awa sa ginang. Matagal na panahon ang tiniis niya sa ginawa ng kanyang asawa. Ngayon lang siguro siya napuno at hindi na kinaya na manahimik na lang at pikit mata na tanggapin ng lahat. "I am sorry." Mahinang sambit niya at alanganin na ngumiti sa akin. "Ayos lang, Jago, huwag mo akong intindihin." Nakangiti na sagot ko rito. "Tapusin mo na ang pagkain mo nang makapagpahinga ka na." Mabilis na tinapos ko ang kinakain dahil tapos na siya. Hinihintay niya lang ako nang sabay kaming umakyat sa itaas. Hindi na muling bumalik ang ginang. Hindi na rin niya tinapos ang kanyang pagkain dahil sa sagutan nilang dalawa ni Jago. Lihim akong napabuntong hininga sa sitwasyon ng ginang. Bakit pala gusto ng mama mo ng engrandeng kasal? Hindi ko mapigilang itanong. Hinawakan ako ng binata sa braso bilang pagsuporta paakyat ng hagdan. Dahil gusto niyang malaman ng lahat na ikakasal na ang nag-iisang anak niya. Bumuntong hininga si Jago. Gusto pa nga niya ng magpa-presscon. Paano kung mag-surprise presscon siya? Anong gagawin natin? Kinakabahan na sambit ko. Hindi niya yun gagawin. Paano ka nakakasigurado? Basta, trust me, Audrey. Napalabi na lang ako at hindi na nag-usisa pa. Ayaw ko munang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Alam naman ni Jago ang ginagawa niya. Sana lang walang gagawin na hindi maganda ang ina niya, na umabot ito sa publiko at media. Inumin mo muna yung gamot na nireseta ng doktor bago magpahinga. Aniya nang makapasok kami sa silid niya. Naroon ang mga paper bag sa ibabaw ng mesa. Ang mga karton na pinag-grocery namin, naroon sa lapag sa gilid ng pinto ng kusina. Ako na ang mag-aasikaso nitong pinamili natin mamaya pagkabalik ko. Kailangan ko munang umalis. Sige, ingat ka, Jago. Nagpalit muna ako ng polo na suot ko bago umalis. Kinuha ko ang mga paper bag at dinala yon sa silid ko. Inilapag ko yon sa sofa. Mamaya ko na yon aayusin. Hindi ako makatulog kaya pumunta ako sa silid ni Jago. Matapos inumin ang gamot ko. Medyo malaki itong karton na laman na grocery at mabigat kaya hinila ko na lang yon papasok sa kusina. Ito na lang ang pagdidiskitahan ko dahil wala naman akong magawa. Kung si Jago pa ang gagawa nito, baka masira ang mga frozen food. 3 karton ito at hindi ko alam kung saan dito nakalagay ang frozen food, kaya binuksan ko na lahat. Nang makita ko ang hinahanap,
Kinuha ko yon at inilagay sa lababo upang hugasan. Kaya lang, walang mga gamit dito na pwedeng pangsidla ng mga karne. Bababa na lang ako para manghingi kay Ate Badeth. Hindi ko pa nahawakan ng doorknob ng bumukas yon. Tumambad sa akin ng seryoso at galit na mukha ni Ma'am Claudia. Kinabahan ako ng mahigpit niyang habluti ng braso ko. Mariin niya yung hinawakan. Lihim akong napaaray sa aking isipan. Ito na ba ang umpisa ng mga plano mo? Ang unti-untiin na kunin ang pera ng anak ko? Matunog siyang ngumisi. At magpapakasal ka talaga sa kanya. Ni hindi pa nga namin nakikilala ang mga magulang mo. At kung anong klaseng mga tao kayo. Mahigpit niya akong binitawan at sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa. Kahit gaano pa kamahal ang mga kagamitang susuotin mo, aalingasaw pa rin ang pagiging mahirap mo. Galit na saad pa ng ginang. Sanay na akong makarinig ng mga masakit na salita laban sa akin. Pero ang saktan ako ng pisikal. Isang beses lang nangyari yun nung sampalin ako ni Itay. Nang malaman niya na buntis ako. At ito ang ikalawang pagkakataon na may nanakit sa akin ng pisikal. Masakit. Takot na takot ako. Wala naman siyang karapatang saktan ako dahil wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero anong laban ko? Nasa pamamahay niya ako. Kung sasagot ako at papatulan ng ginang, baka mas malala pa ang gawin niya sa akin. Hindi ko pinigilan ang pagpatak ng luha ko kasabay ng pag-iyak. Nakaalis na si Ma'am Claudia ngunit nanatili pa rin ako sa aking kinatatayuan. Nanginginig ang kamay at tuhod ko. Ang bilis din ng tibok ng puso ko dahil sa kaba na naramdaman kanina sa ginawa niya. Akala ko sasampalin niya ako, na hindi lang yon ang aabutin ko kanina sa sobrang galit niya sa akin. Hinaplos ko ang braso ko na mariin. Niyang hinawakan kanina. Masakit yon. May bakas pa ron ng higpit ng pagkahawak niya. Inayos ko ang sarili ko. Kailangan ko pang tapusin ang trabaho ko. Hinila ko ang manggas ng damit ko upang matakpan ang braso ko para walang makakita. Nang masiguro na ayos na, nagpakawala ko ng isang malalim na paghinga bago bumaba sa kusina. Napanguso ako nang ngitian ako ng matamis ni Ate Badeth. Alam ko ang ibig sabihin ng ngiting yon. Nanunukso siya. Naranasan ko rin naman ang magkaroon ng boyfriend at ma-inlove pero sa inyong dalawa lang ni Sir Diego ako kinilig ng todo. Nakangiti na sambit niya. Pero bakit tila may masakit sa'yo nang maglakad kaninang umaga? Kamusta ba si Sir? Ate, nanlaki ang mata na sambit ko. Walang ganun na nangyari. Oh, talaga? Tumango ako. Kahit isang beses, hindi sumagi sa isip ko ang ganong bagay na may nangyari sa amin ni Diego. Mabuti at nakatiis si Sir. Pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko sa mga pinagsasabi ni Ate Badeth. Hindi naman siya aware na walang namamagitan sa amin ni Diego, kaya nasabi niya sa akin ang ganitong bagay. Para makaiwas ay iniba ko ang usapan. Ate Badeth, hihingi pala ako ng Tupperware pang sidla ng mga karne. Kahit naghahanap ito ng mga Tupperware, na kailangan ko ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasalita sa ganong bagay. Nakisali na rin ang ibang kasamahan niya. Nagbibigay pa ng tip kung ano ang gagawin. Panigurado, babawi yan si Sir sa honeymoon nyo. Tama na nga yung ganyang usapan. Naiilang sa hiya na sambit ko. Aakyat na ako. Tinukso pa nila ako hanggang sa makalabas ako ng kusina. Napailing na lang ako. Inumpisahan ko na kaagad ang gawain ko nang makabalik dito sa taas. Kaya lang ang tahimik. Inaantok tuloy ako. Naisipan ko na lang na kunin ang cellphone ko at tawagan si Inay. Mabuti at tumawag ko, Audrey. Aniya nang sagutin ko ang tawag. Bakit Hunay, may problema ba? Nagpunta ako sa paaralan kanina para ipa-enroll ang anak mo, kaya lang. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Hindi siya tinanggap ng teacher sa kinder. Ho? Bakit daw? Dahil hindi pa siya nakapag-baker? May pinabasa yung teacher sa kanya, English at Tagalog. Maniwala ka sa hindi.
Anak, ay nabasa yun ng anak mo ng matulin. Nagulat ako dahil hindi ko naman nakita ang apo ko na nagbabasa. Pati nga yung mathematics na sagutan niya. Napatulala ako sa aking narinig. Kahit ako'y hindi ko nakita ang anak ko na nagbabasa. Kapag tinuturuan ko siya ay ang dami niyang reklamo. Hindi ko naman mapilit dahil iiyakan niya lang ako. Mas gusto niyang tulungan kami ni inay na magbungkal ng lupa at magtanim sa bukirin. Hindi rin yun naglalaro katulad ng ibang mga bata na kaedad niya. Totoo po ba, Nay? Naiiyak ako sa tuwa sa kakayahan ng anak ko. Kakayahan na siya lang ang nakakaalam. Hindi lang madiskarte ang anak mo, Audrey. Isa rin siyang matalino katulad mo. Nahihiya rin siyang ipakita yon. Huwag kang mag-alala dahil binigyan siya ng paaralan ng full scholarship dahil nakita nila kung anong talino at kakayahang meron ng anak mo. Kung magtuloy-tuloy ang maganda niyang performance hanggang makatapos siya ng elementary ay may scholarship siya. Pinamove ka agad siya sa grade 1 ng principal. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga narinig ko. Gusto ko tuloy umuwi sa amin at yakapin ang anak ko. Batiin siya at mag-celebrate dahil may achievement na kaagad siyang nakuha. Nalaman din ni Kapitan ng balita at nag-abot din siya ng tulong para sa anak mo. Magbibigay siya kada buwan ng school supplies at 100,000 piso para sa kanyang allowance. Ang swerte ng anak ko, Nay. Sigurado na ang paaralan niya hanggang makatapos ng elementarya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga mabuting tao na handang tulungan ng anak mo, Audrey. May pumunta pa rito para magbigay ng personal na tulong sa kanya. Naroon siya sa labas, kinakausap siya. Pakisabi sa kanila, Nay, maraming salamat. Balitaan niyo ako sa mga nangyayari dyan, ha? At pakisabi sa anak ko, proud na proud ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Kahit malayo ko sa kanya, ipaparamdam ko pa rin sa kanya kung gaano ko kasaya at proud sa kanya. Bukas na lang po ulit ako tatawag. Tapos na kaming mag-usap ni inay pero yung gulat ko ay nandito pa rin. Hindi ko inaasahan na ganoon ang anak ko. May alam ako pero hindi ako sobrang matalino. Kaya nga palagi akong pinagkukumpara ni Itay noon sa mga kapatid ko. Pero ang anak ko, sa kanyang murang edad, natuto na siyang magbasa ng mabilis at kaya na niyang sumagot sa matematika. Siguro, namana niya yon sa kanyang ama. Natapos ko nang iayos ang lahat ng pinamili namin. Papasok na sana ako sa silid ko nang may maalala. Kumuha ko ng mga sangkap na gagamitin ko. Magluluto ako ng pancake. Paborito ito ng anak ko. Kahit ito lang, kahit ako lang mag-isa. Gusto kong maghanda at i-celebrate ang tagumpay at blessings na natanggap ng anak ko. Nilagyan ko yon ng design at dedication. Congratulations, anak. Nagpahid ako ng luha habang kinakain ko ang pancake na niluto ko. Naghahalo ang nararamdaman ko. Saya, pangungulila sa kanya. Gustuhin ko man na ako ang mag-alaga at gagabay sa kanya. Mahirap dahil may malaki akong obligasyon sa pamilya na iniwan ni Itay. Alam ko na intindihan niyo ng anak ko at ipinagpapasalamat ko yon. Babawi lang ako sa kanya pagkatapos ng lahat ng to. Nakatulog kaagad ako pagkasampa ko sa kama. Hindi ko alam kung ilang oras ang tulog ko. Nagising ako nang makaramdam ng gutom. Muntik na akong mahulog ng pagmulat ko. Ang nakakunot na noo ni Diego ang nabungaran ko. Ay, kanina ka pa dumating? Tanong ko at bumaba. Doon ka na lang sana natulog sa kama ko. Ani at nakakunot pa rin ang noo. Hindi ka pa naghapunan? Alanganin na ngumiti ako. Hindi pa. 9:00 na, hindi ka pa naghahapunan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso. Napatingala ako sa binata. Sumasakit pa ba ang balakang mo? Hindi na. Good, tara na sa labas. Nagpapahinga na ang mga kasambahay kaya dito na tayo maghapunan. Uwi ka ni Diego at inakay ako palabas ng silid. Hindi ka pa naghahapunan? Tanong ko sa kanya. Pinaghila niya ako ng upuan at pinaupo roon. Hindi pa. Ako nang magluluto ng hapunan natin.
Saad ko. Mukhang pagod ka sa lakad mo, Diego. Kumabog ang puso ko nang ngitian niya ako. It's fine. Tinalikuran niya ako at tinungo ang ref. Mukhang ikaw ang pagod. Sinabi ko naman sa'yo kanina na ako nang gagawa ng mga to. Wala kasi akong magawa at saka baka masira ang mga frozen food kapag ikaw pa ang gagawa. Inilabas ni Diego ang marinated chicken. Nilingon niya ako. Ayos lang ba sa'yo ang adobo? Aniya. Patangulang ang sagot ko. Nakahalumbaba na nakamasid ako sa binata habang nagluluto siya. Para siyang modelo na nag-cooking show. Nakafocus siya sa kanyang ginagawa. Diego, pag-aagaw ko ng atensyon niya, nilingon niya ako. Wala ka bang girlfriend? Nilingon niya ulit ang niluluto at hinalo yon. Kung may girlfriend ako, hindi na sana kita pinakilala na fiancé kay mama at hindi tayo magpapakasal. Ini-off niya ang kasal. Isinarin niya sa mangkok ang adobong manok at inilapag sa mesa. Kinuha niya rin ang kanin sa rice cooker. I don't have a girlfriend. Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Ikaw, meron ka bang boyfriend? Asawa, fiancé? Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Kung meron ako, sa tingin mo tutulungan pa kita? Napailing na ngumiti si Diego. Napanguso naman ako. Minsan hindi ko talaga maintindihan ang lalaking to. Ang hirap niyang ispilengin. Mabuti kung ganun, walang sabit. Nakangiti pa na saad ng binata. Pinagsaluhan namin ng niluto niyang pagkain. Kapag nasa harap tayo ng ibang tao, aasahan mo na ibang pakikitungo ko sa'yo, Audrey. Aniya. Tapos na siyang kumain pero ako'y kumakain pa rin. Like what I've said, hindi ko pa naranasang magkaroon ng girlfriend, kaya wala akong masyadong alam how to treat a girl. May suggestion ka ba? Nilunok ko muna ang kinakain ko bago nagsalita. Kung saan ka komportable at kung ano lang yung alam mo, yun na lang ang paraan na gagawin mo. Wala rin akong maisasuggest kasi hindi ko rin naranasang magka-boyfriend. Ayaw ko rin na planuhin natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Baka kasi hindi na yun makatotohanan sa paningin ng iba. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi tayo mabuko. Ako rin ang kawawa sa huli kapag nahuli kami. Mabuti na yung go with the flow lang. Expect the unexpected at sabayan ang trip ng isa't isa dahil kami namang dalawa ang makikinabang. Ekis lang ako doon sa honeymoon kahit pogi si Diego. Sa pangalawang pagkakataon, kailangan ko nang alagaan ang sarili ko. Umiibig na ba si Diego kay Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.